Question po, believer po ako. Ang tanong ko lang po, bakit po kung sino pa yung believer, siya pa yung nakakaranas ng hirap? Unang-una, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus-Kristo at tinanggap siya bilang tagapagligtas, ay hindi naman tayo pinangakuan na magiging smooth sailing na lahat, na magiging banayad na ang ating buhay hanggang sa tayo ay mamatay, na hindi na tayo mahihirapan, hindi na tayo magkakaproblema, kundi ang ipinangako sa atin ay ang buhay na walang hanggan at hindi yun dito sa mundo. Dahil tatandaan nyo, darating ang araw, isi-separate ng Diyos ang mga hindi kumilala sa Kanya at tayong mga believer. At doon sa lugar kung saan tayo mabubuhay ng walang hanggan, ay doon pa lang natin mararanasan na hindi na tayo namomroblema, wala ng paghihirap, wala ng pasakit, kundi puro kaligayahan na kapiling natin ng Panginoon. Kaya habang tayo ay nandito pa, ay mararanasan talaga natin yan. Tandaan natin, kahit ang Panginoong Hesus-Kristo mismo ay tinuya, dinuraan, pinahirapan, hindi pinaniniwalaan ng karamihan, naging mababa masyado ang tingin sa Kanya. Pero lahat ng yun ay tiniis ng Panginoong Hesus-Kristo upang tayo ay makaranas ng kaligtasan. Kaya kung naranasan niya ng Panginoong Hesus-Kristo, ay tiyak mararanasan din natin yan. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Yan ang malinaw na ang Panginoong Hesus-Kristo muna ang kinapuutan ng sanlibutan bago tayo ang kinapupuutan. Dahil simula nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus-Kristo, ayaw na natin lumakad ng gawi ng mundo. Salungat na tayo sa agos ng sanlibutan. Kaya ang tingin ng karamihan sa atin ay para tayong nasisiraan ng ulo sa ating ginagawang pananampalataya. Dahil ako man ay ganyan din ang tingin ko dati sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. At dumating ang isang araw, napunta na rin ako sa ganitong kalagayan. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Kaya alam nyo mga kapatid, hindi talaga pwede magsama yung dalawang yan. Dahil kung ikaw ay namumuhay sa katwiran at ang kasama mo naman palagi ay namumuhay sa kalikuan, ay hindi talaga kayo magkakapatatagan ng loob niyan. Dahil magkaiba na kayo ng pananaw sa buhay. Kaya pwedeng ikaw naman nanampalataya, ikaw pa ang pag-isipan ng hindi maganda. Kung dati kang manginginom, dati kang maraming bisyo, biglang yayayain ka ng mga kaibigan mo at ayaw mo nang sumama sa kanila, sasabihan ka na niyan na ikaw ay corny. At yan na din ang magiging tingin ng karamihan. Can two walk together except they be agreed? Malinaw dyan na hindi rin kayo magsasabay lumakad kung hindi talaga kayo magkasundo. Now, tignan natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa atin. Dapat din nating malaman kung ito ba ay trials or ito ba ay chastisement. Yung nakaraang video about sa chastisement or pagpalo dahil tayo ay anak na ng Diyos. Kaya niya tayo dinidisiplina. Dapat lang natin maunawaan ano ba talaga nangyayari sa atin sa dalawang yan. Kung alam nyo naman na kayo ay lumalakad ng tama sa Panginoon at nagagampanan nyo naman ang paglilingkod sa Diyos, tapos may biglang darating sa inyong problema, yan po ay papasok sa trials. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. Nire-remind po tayo dyan na huwag tayong magtataka pag may dumating na matinding pagsubok sa atin, na para bang hindi mo na maunawaan kung bakit nangyayari yan sa buhay mo. Dahil alam nyo mga kapatid, ang pagsubok ay yan din ang gagamitin ng Diyos sa atin para tayo ay tumibay at magpakatatag sa pananampalataya. E anong dapat nating isipin pag nangyayari sa atin yan? But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Pag nangyayari pala sa atin yan, dapat tayong magalak dahil tayo ay nakakabahagi sa ating Panginoong Hesus-Kristo. Pag tayo ay gumagampan sa gawain ng Panginoon, ito ang mararanasan natin. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pag tayo ay namuhay na may kabanalan sa ating Panginoong Hesus-Kristo, ay makakaranas talaga tayo ng mga persecution. Tandaan natin, habang tayo ay nandito pa sa mundo, ay hindi natin kontrolado lahat ng isip ng tao. Dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanya tayong free will. Kaya makakaranas pa rin talaga tayo ng hindi nating inaasahan. At tatandaan natin, nandito pa si Satan. Kikilos ng kikilos yan upang tayo ay tibagin. Sisirain tayo niyan hanggang tayo ay lumayo na naman sa Diyos. Kaya magpakatibay kayo mga kapatid. Now, kung ikaw naman sa sarili mo, alam mo na ikaw ay nagkakasala, makakaranas ka naman ng chastisement. Yun yung pinaliwanag ko noong nakaraang video. Para lang yan sa magulang at sa anak. Pag ang mga anak natin nagkakasala, dinidisiplina natin yan. At ganun din naman ang Diyos sa atin. Pag tayo ay nagkakasala na, didisiplinahin tayo ng Diyos. Kaya kaibigan, ano man yan nararanasan mo, ano man kabigatan yan nararamdaman mo, ikaw man ay nawalan ng trabaho, hirap sa pinansyal, hirap sa pangkain, nawalan ka man ng mahal mo sa buhay, tatandaan mo kaibigan, may magandang layunin ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan.
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Mga kapatid, kahit ano pa nararanasan natin, lahat yan ay good. Pakiramdam man natin na parang ang sama-sama na nangyayari, pero sa Diyos ay good lahat yan. Bakit? Dahil ang lahat ng nangyayari sa atin ay may purpose yan. Minsan, hindi agad natin nakikita kung bakit ba good lahat na nangyayari. Pero along the way, malalaman din natin yan. Sasabihin na lang natin, salamat Panginoon. At nangyari sa akin ang ganitong bagay ay dahil para rin tayo ay may matutunan sa bawat nangyayari sa ating buhay. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless you all.